The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAB, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAB. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions, designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. If your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection, don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Hello, magandang hapon po sa lahat. Welcome to Season 3, Episode 34 of Webinar Wednesdays of the Department of Labor and Employment, hosted by the Bureau of Working Conditions. I am Eunice Bingil and I am your moderator for today's webinar. Last Wednesday, atin pong itinalakay ang SSS Benefits and Services. At ngayong hapon, isa muling makabuluhang talakayan ngayong first episode of the month of October, ating tatalakayin ang isa pang bahagi ng social protection system, ang Pag-ibig Benefits and Services. Tutok lang po tayo dito sa Webinar Wednesdays at ating alamin ang mga benepisyo ng pag-ibig. Ngayon, bago tayo magsimula ng ating webinar, ay magsimula muna tayo sa pambungad na panalangin. Dear Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude for the opportunity to gather in this webinar. We thank you for the gift of technology that allow us to connect, learn, and grow even from afar. We ask for your guidance and wisdom for every speaker and participant, so that we may share valuable and inspiring insights. Help us listen with open minds and hearts, eager to learn from one another. Grant us clarity of thought and expression, making our discussions meaningful and impactful. We pray that this session fosters understanding, collaboration, and the sharing of knowledge that benefits everyone. May your presence be felt in our midst, encouraging a spiritual of unity and respect. We trust in your divine wisdom to lead us through any challenges or difficulties we may face today. As we conclude this time together, may we carry forward the lessons we have learned with a renewed sense of purpose and dedication. In Jesus' name we pray. Amen. Hello once again and good afternoon po sa ating Facebook Live participants. Pa-heart react naman po sa ating live viewers. As of now, we have 170 live viewers. Maraming salamat po. You may also share this live stream webinar to your Facebook and use hashtag Webinar Wednesdays and share with your colleagues, friends, and families to inform more people about labor information. And if ever you have questions or inquiries, kindly use the comment section and it will be answered by
our resource speaker during the question and answer, and that is right after the lecture. Today, we're diving into something very close to every Filipino worker's hearts. Ito ang ibang klase ng pag-ibig, ang pag-uusapan natin. One that gives us sense of security, seguridad, tumutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan, and even makes our dream of owning a home possible. Ito ay ang Pag-ibig Fund. Dito, hindi lang basta compliance ng remittance ng employer o kaltas sa payslip ng manggagawa. Ito ay ipon na lumalago, loan na laging handang tumulong, at tulong sa panahon ng sakuna, at higit sa lahat, daan para sa pangarap nating sariling bahay. Also, today is the first day of October. This topic is very timely as we celebrate October as its National Shelter Month. Idiniklara po na tuwing Oktubre ang National Shelter Month para bigyang diin ng kahalagahan ng pagpabahay bilang pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino. Ngayong buwan ng Oktubre na tinaguri ang Housing Month, ang DOLE in collaboration with Pag-ibig Fund, mas mainam na pag-usapan natin kung paano natin katuwang ng bawat ng Pilipino ang pag-ibig. So bago pa tayo magsimula, nais ko rin pong i-introduce ang aming Bureau Director. Narito po rin po ang aming Bureau Director, Director Alvin Corrada. Salamat, Nis, and salamat po for joining us this afternoon. And we are fortunate na yung ating Pag-ibig na mga valued partner, our partner is joining us today. To VP Jack and to his team, maraming salamat always for accommodating the Department of Labor Employment. Si VP Jack is a long-time partner ng Department of Labor Employment. Palagi namin yan tinatawagan sa aming mga program. And as you may know, yung Pag-ibig ay partner natin beyond collaboration namin at the national level, at the regional level, and in the implementation of our strategic compliance program, imbita palagi namin ang Pag-ibig along with other social security agencies. Kasi alam nyo naman po ang ating Labor Employment Plan 2023 to 2028, ang social protection ay one of the three major pillars ng ating labor employment plan as a component ng Philippine Development Plan. So sana po you will stay with us and makinig tayo sa ating mga kaibigan sa Pag-ibig. And we would like also to encourage everyone, lalo yung nasa formal employment, na magtulungan tayo so that all workers in the formal employment ay covered ng Pag-ibig and other social security agencies. So salamat again, VP Jack, Nis, salamat, and hopefully we can collaborate on more productive activities for our formal employment. Maraming salamat. Thank you po, Director Alvin Corrada. And so sa punto pong ito, we will now proceed to the discussion of today's topic, Pag-ibig Benefits and Services. May I introduce our speaker? He is a career public servant who has been with Pag-ibig Fund for more than 25 years. He holds a master's degree in business administration and currently serves as Pag-ibig Fund's Vice President for Strategic Marketing and Public and Member Relations Groups. He is the founding head of the Pag-ibig Loyalty Card Unit and was instrumental in successfully implementing the Pag-ibig Loyalty Card Plus that now has over 10 million cards issued and over 460 partner establishments providing special discounts and rewards to Pag-ibig Loyalty Card holders. Our speaker also serves as Pag-ibig spokesperson. He has further strengthened the professional ties between Pag-ibig Fund and news media, thereby allowing the public to gain higher awareness and increased trust in Pag-ibig Fund through wider dissemination of Pag-ibig Fund's accomplishments and programs. Ladies and gentlemen, please welcome Pag-ibig Fund Vice President for Strategic Marketing and Public and Member Relations Groups, Mr. Domingo Jack C. Jacinto Jr. Sir Jack, the virtual floor is yours. Maraming salamat for the kind introduction, Ma'am Eunice, and good afternoon po sa ating kaibigan, Director Corrada. Sir Alvin, it's always a pleasure na kami po ay mabigyan ng pagkakataon ng Department of Labor and Employment sa pangunguna po ng inyong butihing secretary na si Bienvenido Laguesma, and of course po to Undersecretary
Felipe Egargo, and Assistant Secretary Amorfina Reyes. Kumusta po? Alam ko pong nanonood din po sila ngayon sa atin. Muli po mula sa Pag-ibig Fund. Maraming salamat po dahil ito po'y pagkakataon ho natin na sama-sama natin bilang isang gobyerno ay maiparating po sa ating mga kababayan, sa ating mga manggagawa, yung kanilang benepisyo at karapatan mula po sa Pag-ibig Fund. Ito po ay alinsunod po ito po ay alinsunod sa panawagan po at sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos na lalong ipahatid sa ating mga kababayan yung kanilang mga benepisyo para po mapaunlad at lalo po nilang mapabuti ang kanilang sarili-sariling buhay. Kami po sa Pag-ibig Fund, ito po ang mga benepisyong inyong sa mga nanonood po sa Facebook Live dito sa ating Wednesday webinars po ng Bureau of Working Conditions ng DOLE. Ito po, makikita po ninyo ang inyong mga benepisyo sa Pag-ibig Fund. Simulan ko po, i-share ko lamang po itong screen at itong mga impormasyon na ito. Uunahin ko po muna ang estado po ng Pag-ibig Fund. At ayan, makikita po ninyo yung katayuan po ng inyong Pag-ibig Fund. Una po sa lahat lagi po ipinapaalala po sa amin ito ng aming CEO na si Ma'am Marilyn Acosta na ipakita sa ating mga miyembro ang matatag at matibay na estado ng Pag-ibig Fund. Noong taong 2024, makikita po ninyo sa inyong mga screen, makikita po ninyo na tayo po ay umabot na sa 16.58 million active members. At nung nakaraang taon, ang napahiram po natin sa ating mga miyembro ay umabot sa halos 130 billion pesos. Nakatulong po ito sa mahigit 90,000 na members na makapag-housing loan. At dahil nakapag-housing loan po sila, may sarili-sarili na po silang mga bahay at tinitirhan. Hatid din po tayo ng 70 billion, mahigit 70 billion na cash loans. Nakatulong naman ho ito sa mahigit na 3 million members na natulungan po ng Pag-ibig Fund sa kanilang mga pangangailangan mula po again sa tulong ng ating Pag-ibig Multipurpose Loan at Cash Loans. Ang kabuuan pong inipon ng ating mga miyembro, 2024 lang ho ito, no? Isang taon po lamang. Umabot po sa mahigit 132 billion pesos. Ganyan po kataas yung tiwala ng ating mga miyembro. At sa husay po ng ating pagmamanage at paghawak ng pinagsama-samang ipon at kontribusyon ng ating mga miyembro, ay kumita po ang Pag-ibig Fund ng 66.78 billion pesos noong taong 2024 at mahigit 1 trillion pesos na po ang assets ng Pag-ibig Fund. Ngayon, tingnan ho natin, ano naman ho ang istorya ngayong 2025? Ay ganun pa rin po at napakalakas at napakahusay pa rin po ng estado ng inyong Pag-ibig Fund. Patuloy pong dumadami ang ating aktibong naguhulog na mga miyembro, 16.79 million active members. Ang naipahiram ho natin sa ating housing loan program ay halos 60 billion pesos, halos 40,000 members na po ang nakahiram. Kabuuan po, mahigit 1 milyong miyembro na po ang may active na Pag-ibig housing loans para po makabili ng kanilang sariling bahay at tahanan. Pagdating naman po sa short-term loans o yung cash loans po natin, marami pa rin po ang nakakahiram. 1.6 million members, 1.6 million members po ang natulungan po sa pamamagitan ng cash loans at patuloy pong lumalaki ang ating assets. 1.14 trillion pesos na po. Net income natin ay 33.32 billion, kalahati pa lamang po ng taon. At patuloy po ang tiwala ng ating mga miyembro sa atin sapagkat ang kanilang naihulog na po natin bilang miyembro ng Pag-ibig Fund ay mahigit 80 billion pesos na mula po noong January to June 2025. Ngayon po, ito po yung estado ng Pag-ibig Fund. Tignan ho natin, ipapakita ko po muna sa inyo yung aming mga mandato, yung pong aming twin mandates. Dahil po, ito pong mga pinakita kong mga numero, ay ito po'y pamamaraan at pinapakita po nito yung aming pagtugon sa dahilan kung bakit nandito ang Pag-ibig Fund para sa inyo. Ang dahilan po kung bakit nilikha ang Pag-ibig Fund ay para po maghatid ng dalawang benepisyong ito.
ang maghatid po ng programang paipon, yan po yung Provident Savings, at murang or affordable na pautang para magkaroon po kayo ng sariling bahay or affordable housing loans. Yan po yung nasa kanan, yung pong home financing. Yan po yung ating twin mandates. Yan po yung dalawang benepisyo na inahatid ho namin sa inyo sa tulong po ng pinagsama-samang ipon ng ating mga miyembro ay nakakapagpahiram po tayo para po sa mga miyembro natin, para po sila ay makabili ng sarili nilang bahay o matugunan yung kanilang pangangailangan sa pamamagitan po ng mga cash loans. Muli po, sa tulong-tulong po nating ipon sa Pag-ibig Fund, ito po, ipapakita ko naman po sa inyo ngayon kung ano-ano yung mga benepisyong inyong maaaring matanggap. Ang kagandahan po sa Pag-ibig Fund, yung nakita niyo po kaninang total assets ng Pag-ibig Fund, lahat po ito ay galing sa pinagsama-samang ipon ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Madalas ho, maririnig nyo yung contribution, no? Kung magkano yung inyong monthly contribution sa Pag-ibig Fund. Yung contribution ho na yan, ipon ho ninyo yan. Ano? Yan po ay inyong pera. At sa tulong nga po ng Department of Labor ay at sa mga employers po ng mga manggagawa ay tinatapatan pa ho ito ng employer share ng mga nasabing manggagawa para po yung ipon ho ninyo sa Pag-ibig Fund ay mas lumaki. At mula po sa ipon yung yan, ayan, nakikita niyo po sa inyong screen yung mga benepisyong inyong maaaring matamasa mula sa Pag-ibig Fund. Unahin ko na po yung regular savings. Yung regular savings ho ng Pag-ibig Fund, yan po yung ipon po nila. No? Yan po yung ating madalas sinasabi sa ating mga miyembro na yung contribution ho nyo, yung nakikita po ninyo sa inyong payslip na sa ngayon po, dapat 200 pesos po yan kada buwan. Yan po ay inyong ipon. No? Ang term mo dyan ay monthly contribution, ngunit pagka po yan ay iniremit ng inyong employer sa Pag-ibig Fund, yan po ay pumapasok sa inyong regular savings. At yan po ay inyong pera na maaari po ninyong makuha. Yan po ay inyong ipon na maaari po ninyong makuha oras na kayo po ay magretiro o kaya naman po ay mag-mature after 20 years ang inyong ipon, o wag naman po sana mangyari agad-agad wag naman po sana mangyari na kung sakaling pumanaw po ang isang miyembro ay makakakuha po ng kanyang ipon sa Pag-ibig Fund ay ang kanyang mga beneficiaries o ang kanyang pamilya. Ang kagandahan po riyan, yung pong ipon o contribution ninyo sa Pag-ibig Fund, taon-taon po ay kumikita yan. Sa katunayan, nitong taong 2024, 6.6% ang kinita po ng inyong Pag-ibig regular savings. At yan po ay dumagdag sa inyong kita na nasabi ko kanina ay balang araw po ay makukuha at matatanggap po ninyo. Muli po, ang contribution po ninyo sa Pag-ibig Fund ay inyong savings na aming pinapatubo kada taon at inyong matatanggap pagdating po ng araw. Kaya po, sabi nga namin maaari yung may mga miyembro po tayo na yung kanilang hulog sa Pag-ibig Fund, kadalasan ay 200 pesos po. Marami po tayong miyembro ngayon na higit pa sa 200 pesos ang kanilang iniipon sapagkat batid nila na yung kanilang ipon, yung kanilang ihinuhulog sa Pag-ibig Fund ay napapangalagaan, na ma-manage ng tama at napapalago ng Pag-ibig Fund para po pagdating ng araw ay mas malaki po ang kanilang matatanggap na lump sum. Lump sum ho ito ay yung kanilang lump sum savings pagdating ng araw ay higit na mas malaki. No? Pag-usapan ho natin ng savings, dahil na pag-uusapan ho natin ng savings, ito po yung isa pa nating savings program. Ito po yung MP2 savings. Sana po ay nakakapanood po kayo ng mga financial vlogs sa social media at hindi po nawawala ang programang ito bilang isa sa mga highly suggested and highly recommended savings programs para po sa ating mga manggagawa. Bakit po? Sapagkat kita nyo po naman, maganda po at mahusay po ang returns o yung kinikita po nito. Last year po, 7.1% po ang kinita nito. Neto na po yan, wala na po iyang bawas. Yan po ang kinita ng MP2 savings ng ating mga miyembro na naghulog sa programang ito. Napakadali pong maghulog dito sapagkat 500 pesos lamang po ang minimum savings at nakalock po yung inyong ipon para po siyang time deposit.
at nakalock po ang inyong ipon for 5 years lamang. Kaya po habang yung inyong ipon ay nasa pag-ibig fund ng 5 taon, ay kumikita ho ito ng competitive rates na pilit po naming laging i-maintain na mataas. At yun nga po ay ang magandang balita at kaya po lalong mas dumarami ang may MP2 savings sa pag-ibig fund ay dahil kita nyo naman po, 7% ang kinita po niya last year. Ito po'y para sa manggagawa natin na naghahanap ng flexible, ng convenient na savings program na higit sa lahat ay secure at safe. At pagdating ng araw, ayun nga po, tulad ng nasabi ko sa regular savings, yun po ay upon 20 years or upon retirement nyo po makukuha yung ipon at yung tubo. Yung MP2 savings naman po ay after 5 years lamang at may option pa ho kayo na maaari nyong matanggap yung inyong returns on an annual basis. So maaari nyo pong pagpilian na matanggap ang inyong kinikita every year o kaya naman ay ipunin ito, i-compound kumbaga at matanggap siya after 5 years. So yan po yung inyong MP2 savings. Makikita po ninyo sa inyong mga screens. Meron po diyang QR code. Maaari niyo pong screenshot yung pong yung inyong nasa cellphone para maya-maya po ay kung gusto niyo pong magrehistro at mag-open ng MP2 savings account ay magawa ho ninyo sapagkat ang pag-open ho nito ay maaari po ninyong gawing online. Sige, ang kasunod po nating programa, pagdating naman po sa cash loan, kanina nabanggit ko ho, mahigit 3 million members ang natutulungan ho natin sa ating cash loan program. Matotoo naman po, ito pong multi-purpose loan program ho natin, may hiram po ng ating mga manggagawa dito ay up to 90% ng kanilang ipon. At hindi lang yung ipon nila. Kasama rito sa pag-compute at pagdetermina kung magkano yung kanilang mahihiram, sinasama ho natin pati yung hinulog ng employer, pati yung kinitang dividendo. So, i-add ho natin yung ipon ng miyembro, yung hulog ng employer, plus po yung kinitang dividendo. Pag tinotal ho natin yan, 90% ho yan, up to 90% ho yan, yung maaari pong mahiram sa ilalim po ng multipurpose loan program. Kailangan lamang po ay may 1-year membership ang gustong humiram sa Pag-ibig Fund at aktibong naghuhulog sa pondo. Pagka po yan ay inyong nagawa ay maaari na po kayong mag-apply at makahiram sa ilalim po ng Pag-ibig Multipurpose Loan. Ang kagandahan po nito, maaari pong applyan po ito online. Meron po tayong tinatawag na virtual pag-ibig. Mamaya po babanggitin ko po yun para po lalong mas malaman po ninyo kung gaano kadaling mag-apply para sa multipurpose loan po ng Pag-ibig. Cash loan po ito, available to active Pag-ibig Fund members. Ang kasunod po nito ay yung pong ating loyalty card. Ito po, meron po tayong ini-issue'ng transaction card po ito, Ito po ay, ang tawag po natin dito ay Pag-ibig Loyalty Card Plus. Sa tulong po ng card na ito, ay dito nyo po matatanggap yung inyong benepisyo mula sa Pag-ibig Fund. Kasama na ho dyan yung dividendong kinikita ng inyong ng inyong MP2 savings, yung inyong regular savings pagka po winidraw nyo na ito, pati po yung ating multipurpose loan kapag kayo po ay humiram sa Pag-ibig Fund. So dito po natin ikini-credit yung inyong matatanggap na benepisyo para po convenient dahil ito pong card na ito ay isang ATM card. Isa rin po itong cash card. At maliban po sa convenience na hatid po ng Pag-ibig Loyalty Card bilang isang cash card, ito rin po ay isang discount card na maaari nyo po nga magamit para makatanggap ng mga special na discounts at mga rewards or peso points mula po sa ating mga partners. Mahigit 400 partner establishments na ho ang kasama ng Pag-ibig Loyalty Card. Pagka po may nakita kayong establishment na nagsasabi ng Pag-ibig Loyalty Card accepted here, ayun, maaari po kayong maka-enjoy ng diskwento sa inyong pamimili. Again po, ito po ang ating Pag-ibig Loyalty Card. Paano mag-apply po nito? Maaari po kayong pumunta sa aming mga tanggapan o kaya naman ho, para hindi na ho kayo lumiban sa trabaho, maaari pong kami yung pumunta po sa inyo. Pupunta po ang aming mga lingkod Pag-ibig sa inyong kumpanya. I-schedule ho natin yan
para po doon mismo sa inyong kumpanya, doon po kami mag-issue ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Dahil pag nag-apply po kayo nito, while you wait, ipiprint po sa inyong harapan ang inyong card. So, iyan po. Yung isa po nating benepisyo uli, yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ang kasunod po naman nito, ay of course, yung pong ating Pag-ibig Housing Loan. No? Nabanggit ko nga po kanina, ang mandato ng Pag-ibig Fund ay maghatid ng paipon, programang paipon, nabanggit ko yung regular savings at ang MP2 savings. At ito naman po, dumako tayo sa ating Pag-ibig Housing Loan. Ang Pag-ibig Housing Loan po ay inyong paraan, no? Para po kayo ay makabili ng inyong sariling bahay. Ang kagandahan ho rito, bilang isang Pag-ibig Fund member, ay anytime po, maaari po kayo, may pagkakataon po kayong at may kakayahan kayong makabili ng sarili ninyong bahay dahil may Pag-ibig Fund po kayo, no? Sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan, maaari po kayong makahiram ng hanggang 6 million pesos, yan po ang maximum natin, para po makabili ng inyong sariling tahanan. Titignan ho natin kung magkano yung presyo ng bibili ninyo, kung magkano ang inyong capacity to pay, para po ma-determine na natin kung magkano po ang maaari ninyong mahiram. Ang maximum po ay 6 million pesos. Ang maganda po sa programang ito ay pinapanatili po nating mababa yung interest rate. Yan po kasing mandato natin, yan po ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Kaya po ang interest rate ng Pag-ibig Housing Loan sa ngayon po, ang 3-year fixing period po natin is 6.25% po lamang. Ganyan po kababa ang Pag-ibig Housing Loan para po mababa ang monthly at mas may kakayahan po tayo na makabili ng sariling bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. Maliban po sa murang monthly payments dahil mababa ang interest, ang loan term ho ng Pag-ibig Fund ay up to 30 years. At dahil po up to 30 years to pay ang Pag-ibig Housing Loan, mababa po. Maaari pong mas mapababa pa ninyo ang inyong monthly payments. Saan ho ba magagamit? Saan po magagamit ang inyong Pag-ibig Housing Loan? Maaari po ninyo itong gamitin pambili ng house and lot. Kung kayo po ay may lupa na, maaari po ninyo itong gamitin para magpa-construct ng bahay. Kung meron naman po kayong bahay na, maaari po ninyong gamitin ito para home construction, renovation, padagdag o pa-extend o pa-second floor para po lalong lumaki at lalong umayos po ang inyong mga sariling tahanan. Maaari rin po itong gamitin for refinancing. Kung meron po kayong loan sa ibang institusyon at kadalasan ay mas mataas ang interest, kaya mataas ang monthly. Maaari ho ninyong gamitin yung Pag-ibig Housing Loan ninyo para po bilhin o i-refinance yung loan na yon para sa amin na lang po kayo maghulog dahil mababa ang monthly, dahil mas mababa ho di hamak yung interest rate. At maliban ho diyan, no, yung ating Pag-ibig Housing Loan ay marami pa hong yung pong tinatawag niyang no prepayment penalty. Ibig sabihin ho niyan kung wari po, napili ho ng isang miyembro ay 30 years to pay, napaaga ho yung kanyang pagbabayad dahil ina-advance niya kadalasan o nagpe-pay to principal na tinatawag ho ang miyembro sa kanyang Pag-ibig Housing Loan. Yung interest rate po ng Pag-ibig Housing Loan ay mas kakaunti at mababawasan sapagkat hindi po natin, ina-adjust ho natin kung magkano ang balance ho ninyo. Depende ho kung gaano po ninyo kabilis bayaran ang inyong loan. So yan po yung ating Pag-ibig Housing Loan na anytime ho ay maaari nyong applyan para ho magkaroon po kayo ng sarili ninyong tahanan. Ang kasunod po nito ay yung po namang ating home improvement loan. So maliban po sa housing loan, meron po tayo nito. Ito po yung bagong programa ng Pag-ibig Fund. Nakita ho natin sa ating pag-aaral na hindi naman po lahat ng ating mga miyembro ay nangangailangang bumili ng kanilang sariling bahay. May mga miyembro po tayo na ang kanilang hangad ay i-improve ang kanilang kasalukuyang tinitirhan. At kaya naman po tayo po ay nag-introduce ng home improvement loan at nag-aalok po ng home improvement loan
na worth 300,000 po ang maaring up to 300,000 pesos po ang mahihiram po ng ating mga miyembro para po ay pantulong sa kanila para pa-improve o pa-renovate yung kanilang tahanan. Dito po sa loan na ito po kasi ito po yung loan na hindi po nangangailangan ng building permit, no? Para po sa inyong mga home improvement plans na hindi po kailangan ng building permit, yan po ay naayon na rin po sa ating National Building Code, yung mga improvements na hindi kailangan ng building permit. Yan po ang sakop ng loan na ito, na kung saan makakahiram po kayo ng up to 300,000. Muli po, para ho pangpa-improve ng inyong mga sariling tahanan. Ang kasunod po nito ay ito po ay dahil nga po National Shelter Month ay kaya po request po natin at salamat po kay Director Alvin sapagkat kasama po sa aming request na October 1 po tayo mag-Wednesday webinar sa Bureau of Working Conditions. Sapagkat ngayong araw pong ito ay sinisimulan ho natin ang pagdiriwang ng National Shelter Month sa pangunguna po ng ating butihing chairperson and Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling. Ngayong National Shelter Month po ay isa po sa mga hatid ng Pag-ibig Fund. Ito pong mas pinababang interest rate para sa mga housing loans na hanggang 1.8 million pesos. Pangkaraniwan po, 6.25% po yung interest rate natin. Mababa na po yan, Ngunit dahil po sa katatagan ng estado, ng finances ng Pag-ibig Fund, ay napababa pa ho natin to 4.5% interest rate lamang yung annual interest ng ating housing loans of up to 1.8 million pesos para po sa first 10,000 na manghihiram sa programang ito dito sa Pilipinas, yung mga nagtatrabaho po dito sa Pilipinas, at dinagtagan pa ho natin ng plus 1,000 OFW members na hihiram po ng up to 1.8 million pesos sa Pag-ibig Housing Loan. Available po ito sa first-time home borrowers, no? Mga first-time home mag-uutang po sa Pag-ibig Fund para lalo pong dumami ang magkaroon po ng kanilang sariling tahanan. And again po, mas pinababa yung interest rate nito. Anong ibig sabihin ho niyan? Pangkaraniwan po kasi, mababa na po yung 6.25% sa regular housing loan ng Pag-ibig Fund. Ang monthly payment po niyan lumalabas around 11,100 pesos. Pero dahil 4.5% na lamang po yung interest rate, ngayong October po, dahil National Shelter Month for the first 10,000 members and for the first 1,000 OFW members, ang monthly ho niyan lumalabas nasa 9,100 pesos na lamang po. At yung interest rate na ito, yung promo rate na ito, is good for the first 5 years of the loan. Ibig sabihin, for the first 5 years of the loan, ang matitipid ho ninyo na mga hihiram po under this promo rate ay up to 2,000 pesos ang matitipid po kada buwan. Napakalaking tulong ho nito at muli po sana po lalo po tayong makatulong sa ating mga miyembro na magkaroon po ng sariling tahanan sa mas abot kaya at na may mababang monthly. Ayan. So, yan po ang ating promo, yung ating promo housing rates for the first 10,000 local members and 1,000 OFW members. Ngayon pong nagdiriwang tayo ng National Shelter Month. At maliban po riyan, mayroon po tayo, no? Ito pong virtual Pag-ibig, yung pong mga sinasabi ko po na mga programa natin ay maaari niyo pong makita online through virtual Pag-ibig. Sana po ay ma-download niyo na po, no? Makapag-download po kayo ng virtual Pag-ibig via your phones. Pwede po ito as a mobile app. Available po ito sa Google Play at sa Apple Store. Dahil po pag may virtual Pag-ibig mobile app po kayo, gawa po kayo ng account, yung pong virtual Pag-ibig account para po yung transactions po ninyo, maagawa niyo po online. At sa tulong po nito, makikita niyo na rin po yung inyong savings and loan records sa Pag-ibig Fund. Maliban po diyan, ito pa ho ang isa. Ito po ang ating acquired assets naman. At ito po yung ating mga properties, Ito po yung mga properties natin na
Unfortunately po ay hindi po napagpatuloy ang pagbabayad ng ating mga miyembro at kailangan ho natin itong i-foreclose para po at ibenta po sa iba nating mga members na naghahanap po ng kanilang sariling bahay. Ito pong Pag-ibig Acquired Assets ho natin ay ino-offer ho natin sa ating mga miyembro via bidding para po fair at transparent po yung pamamaraan para po ito po ay kanilang mabili. Ang maganda ho rito, makikita niyo po muli, meron pong QR code yan. Maaari po ninyong i-scan yan para po makita ninyo yung lahat po ng properties na available for sale. Napakadali po. Isubukan po ninyo para baka po may makita po kayo na isang Pag-ibig Acquired Asset na gusto po ninyong bilhin. At ang maganda po rito ay again, bilang tugon po natin sa panawagan ng ating Pangulong Marcos, meron po tayong super sale promo kung saan may mas malalaki po tayong mga diskwento para sa mga acquired assets ng Pag-ibig Fund na maaari po ninyong mabili. Ayan, makikita po ninyo sa inyong screen. Up to 40% po yung diskwento na maaari po ninyong matanggap kapag po kayo nanalo sa bid for an acquired asset at kapag ito inyong binili na. At paano ho ito mabibili? Pagka po kayo nanalo sa bidding, pag nag-bid ho kayo for an acquired asset, maaari po ninyo itong bilhin via cash, maaari rin nyo po itong bilhin via short-term installment na 12 months, at maaari nyo rin pong gamitin ang inyong Pag-ibig Housing Loan para po bilhin ang inyong acquired asset na napalalunan sa bid. At paano ho naman mag-bid? Ayan, makikita nyo po dito kung paano maaari po kayong mag-submit ng bids online. Tama po, online po ito, online bidding po ito, online po yung submission ng bid para po mas convenient at mas mabilis po yung ating pagproseso sa inyong pagbili ng Pag-ibig Acquired Assets. Ang kailangan po, ito po sana po inyong pakatandaan at maaari niyo pong gawin ito pagkatapos ng itong webinar natin, gumawa lamang po kayo ng buyer ID. Ayan po, meron po tayong QR code na makikita sa inyong screen. Again, maaari niyo pong screenshot yung nasa inyong telepono para po mamaya gumawa po kayo ng tinatawag na buyer ID. Pagka po meron na po kayong buyer ID, maaari na po kayong mag-submit ng bid for an acquired asset. At again po, ay tignan niyo po yan online. I encourage you po, baka may makita po kayo diyan dahil marami po tayong properties up for sale. Madali po makahanap dahil pwede niyo po yung ma-filter para po makita ninyo kung ano po yung pinakamagandang at pinakamainam na acquired asset na maaari niyo pong i-consider sa pagbili at paghanap ng inyong sariling bahay. And of course, meron po tayong isa pa, yung isa po ito sa napakaraming mga benepisyo ng Pag-ibig Fund. At ito po ay ang aming tugon naman sa panawagan po ng ating Pangulo na magkaroon po ng pagkakataon ng karamihan ng ating mga kababayan na magkaroon ng sarili nilang tahanan. Yan po ay lagi niyang direktiba sa atin na lalong iparating sa ating mga miyembro, sa ating mga kapwa manggagawa, yung mga benepisyo ng Pag-ibig Fund, lalo na po itong housing loan para po sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Noon pong sa ilalim po, yung pong ating expanded 4PH program sa ilalim po ng ating chairperson and Secretary Jose Ramon Aliling, yung loan po na ito ngayon ay maaari niyo pong gamitin para makabili ng socialized housing unit. Dati po kasi condominium lamang yung maaari po ninyong mabili sa pamamagitan ng loan na ito. Ngayon po, hindi po lamang condominium unit, pati po house and lot units. Socialized house and lot units po, maaari rin po kayong makabili sa tulong ng loan na ito. At ano po ang kagandahan ng loan na ito? Ang loan po na ito ay may 3% interest rate po lamang. So again, kanina po, 6.25% po yung regular, yung pangkaraniwang rate sa ating Pag-ibig Housing Loan. Mababa na po yun, kumbaga sa ibang mga programa na available ngayon. Tapos binabaan pa ho natin to 4.5%. Ngayong National Shelter Month para po sa loans na up to 1.8 million.
At ito po naman ay isang programa para naman po makabili ng socialized housing units ang ating mga kapwa manggagawa na ang interest rate po lamang ay 3% per annum for the first 5 years of the loan. So ano po ang mabibili nito? Makikita po ninyo dito sa aming next slide na ang 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 loan na ito ay para po makabili ng socialized housing unit, nabanggit ko po kanina, house and lot na up to 850,000 pesos at condominium unit na up to 1.8 million pesos. At sino po ang qualified dito? Ang qualified po dito ay first-time home borrowers. Yan, medyo marami po yung nakasulat sa screen pero maaari niyo po itong screenshot para po lagi po ninyong hawak at may reference po kayo. Ang makakahiram po dito ay first-time home buyers na active member ng Pag-ibig Fund na may 12 hulog sa pag-ibig. At ang kita ay hindi po hihigit sa 47,855 pesos sa mga nasa NCR nagtatrabaho. So ibig sabihin sakop po low wage earners, minimum wage earners, basta't ang kita po ay 47,855 pesos at pababa dito po sa NCR. Paglabas naman po sa outside NCR, basta't hindi po lalagpas sa 34,685 pesos ang inyong monthly wage. In short, sakop po uli nito ang minimum wage and low wage sector, ay maaari po kayong makahiram po sa ilalim ng programang ito. At ang kasunod po niyan, alam ho ninyo, meron pa rin ho pang yung pong interest rate natin na 3% ay subsidized rate na po yan sa tulong ng Pag-ibig Fund. At maliban po dyan, maaari pa rin ho kayo makatanggap ng additional subsidy mula po naman sa ating pamahalaan na up to 2% per annum para po lalong bumaba ang inyong monthly payments. Makikita niyo po sa kasunod, yung pong mga loan purpose na nito at yung pong paano ma-determine ang inyong loan amount. Ang pinakamahalaga po rito, pagka po sa loan po ito, may tinatawag po na 100% loan to value ratio. Batid ho namin kasi na yung karaniwang mga housing loans ay hindi po nasasagot yung buong selling price ng property na binibili nila. So, kailangan mag-cash out pa ho nung humihiram. Yung programang ho ito, meron pong tinatawag na 100% loan to value ratio para po yung pambili doon sa property ay buo pong masasagot ng loan. Ibig sabihin, hindi na po mag-equity yung member, hindi na po kailangan pang mag-down payment. Kasunod ho nito, tignan ho natin yung sample. Sa sample ho ito, makikita po ninyo na yung loan po natin ay maaari nyo pang dagdagan ng up to 100,000 pesos. Para ho, meron ho kayong panggasta pa. Kasi pagka ay bumili po tayo ng bahay, kailangan may gastos pa tayo riyan para sa patubig, installation ng electricity at kung ilan pa hong pagpapaayos pa sa inyong bahay, no? Pag maaari pong palagyan niyo ng partition, ng tiles at kung ano pa para po ay paglipat niyo po sa inyong bagong nabiling bahay ay lilipat na lamang po kayo. Dito po sa example na makikita ho ninyo, ang home upgrade po na nilagay natin ay 50,000 pesos. Pero ang maaari niyo pong ma-apply ay up to 100,000 pesos. So, kita niyo naman po yung difference at kung gaano kababa yung monthly. Instead na 5,659 pesos sa pangkaraniwang interest rate natin, ay ang monthly payments ho nito ay 3,800 pesos na lang. So, ang inyong matitipid for the first 5 years of the loan ay 1,600 pesos. So, ganun po kahusay at ganun po kalaki yung maitutulong ng special rate, special subsidized 3% rate ng aming Pag-ibig Housing Loan sa ilalim po ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Isang example pa po, yung pong para sa mga bibili naman ng condominium unit. Ay diyan po makikita ho ninyo. Ang example ho natin ay bumili po ang ating miyembro ng isang 1.5 million condominium unit, socialized condominium unit gamit ang loan na ito. Tapos dinagdagan ho niya ng 100,000 pesos. So yun po yung kanyang nahiram sa Pag-ibig Fund. Imbis na 10,570 pesos yung kanyang monthly payments, 7,237 pesos na lamang po for the first 5 years of the loan. So ganun po kalaki
yung matitipid po ng ating miyembro dahil po muli sa special Pag-ibig Housing Loan na may subsidized 3% rate sa ilalim po ng expanded 4PH program. At ang magandang balita pa ho riyan, mayroon po tayong early bird promo para sa first 30,000 borrowers po ng Pag-ibig Housing Loan sa ilalim po ng expanded 4PH program. Yung pong first 30,000 borrowers, yung kanilang special 3% interest rate ay hindi lang 5 years. 10 years po nilang may enjoy ang mababang interest rate na ito. At ang tanong naman ng karamihan ay napakaganda ng programang ito. Nasaan yung mga properties na maaari kong mabili sa tulong ng loan na ito? Ay napakadali po. Maaari po kayong pumunta sa aming website at makikita po ninyo yung mga expanded 4PH and socialized housing projects na maaari po ninyong mabili sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan para sa expanded 4PH. In fact, maaari po kayong magrehistro dito at magpa-sign up para po ma-pre-qualify kayo. Pag kayo po ay na-pre-qualify namin at lumabas po ay qualified po kayo para sa loan na ito, para sa inyong napiling property, ay tatawagan po kayo ng developer ng property na inyong napili para tulungan pa kayo na makapag-apply for Pag-ibig Housing Loan at mabili ang inyong socialized housing unit. Again, sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan para sa expanded 4PH. Yan po ang mga programa po natin. Ito po ay isa po lamang sa mga programa po natin na ating isinusulong muli po para tugunan ang direktiba ng ating Pangulong Marcos at mga isinusulong po nating programa sa ilalim po ng ating DSUD Secretary Jose Ramon Aliling. Lalo na po ngayong Oktubre ay meron po tayong National Shelter Month. At dahil po National Shelter Month, panghuli na lamang pong paanyaya, ngayon pong October 23 to 24, ngayon pong October 23, 2024, ay sana po ay magkita-kita po tayo sa World Trade Center. Dahil po magkakaroon po tayo ng National Housing Expo na kung saan po ay mayroon po tayong kasama na 50 partner developers na i-display at ipapakita yung kanilang mga housing projects na maaari po ninyong pagpilian at maaari niyo pong mabili o maipa-reserve. Dahil sa National Housing Expo ay nandun din po ang inyong Pag-ibig Fund para po tulungan ho kayo sa inyong Pag-ibig Housing Loan kung sakaling may makita po kayong property o housing unit na gustong mabili during the National Housing Expo. Ito po ay aming gagawin. Ito po ay aming gagawin sa pangunguna po ng Department of Human Settlements and Urban Development. Kasama po ang ating mga partner key shelter agencies. Kasama po riyan ang National Housing Authority, National Home Mortgage Finance Corporation, Social Housing Finance Corporation, and Human Settlements Adjudication Commission. At of course, yung ating mga private partners, ang OSDAP, ang SHEDA, ang CREDA, at ang NREA. So magkita-kita po tayo sapagkat mali po ninyo, dito po kayo makakita ng inyong inaasam na tahanan na maaring mabili sa tulong pa ng Pag-ibig Housing Loan. At para po sa inyong mga katanungan, ay narito po ang aming mga numero, pati po ang aming Facebook page. Sundan po lamang po ninyo ang official Facebook page ng Pag-ibig Fund para po lagi pong updated sa mga programa at sa mga benepisyong hatid po namin sa mga manggagawang Pilipino. So, and with that, maraming salamat, Eunice. At kung merong mga tanong sa ating mga viewers ngayong hapon na ito, ay handa po tayong tugunan at sagutin ang kanilang mga tanong tungkol sa kanilang benepisyo sa Pag-ibig Fund. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much po, Sir Jack, for an informative and detailed discussion on the Pag-ibig benefits and services. Tunay po na ang pag-ibig ay hindi lang basta compliance ng employer o hulog buwan-buwan o kaltas sa sahod ng manggagawa, kundi ito po ay katuwang natin sa ipon, mabuting pautang o kapaki-pakinabang na utang na may mababang interes at malaking diskwento na didiscuss ni Sir Jack. At ito po ay para sa pabahay, para sa mas maginhawang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino.
So now at this juncture, we are going to start answering the questions submitted by our viewers. Let us flash the questions. Okay, for the first question, how many days is the recovery of the HDMF Pag-ibig application account? Pagdating dito, yung recovery niya, ang ina-assume kong binabanggit niyang recovery dito ay yung kanyang virtual pag-ibig application, yung kanyang virtual pag-ibig account. Ay ito'y maaari naman niyang ma-recover. Mag-email po lamang siya sa amin para po within 24 hours ay maibalik namin yung kanyang pag-access sa kanyang virtual pag-ibig account. Sana ay naiintindihan ko yung tanong, pero kung ganun yung tanong patungkol sa ating virtual pag-ibig, yun yung proseso. Yung nakita niyo po kanina, sana po na screenshot po ninyo, ngunit ang email address po ng Pag-ibig Fund ay contactus@pagibigfund.gov.ph. Within 24 hours po, sasagutin po namin ang inyong email para tulungan ho kayo sa pag-recover ng inyong virtual Pag-ibig account. Okay, for the second question, RMC 27-2011 states that investments or contributions beyond the mandatory contributions are not tax exempt anymore. Now subject to tax or now subject to tax. Is there a more updated related RMC? Ito pa rin po yung sinusunod natin, Eunice, ano? At ang mahalagang ipaliwanag dito, no, yung inyong ipon, yung kinikita ng inyong ipon sa Pag-ibig Fund, yung inyong regular savings, yung dividends ng inyong regular savings, at yung returns o dividends ng inyong MP2 savings, ito po ay tax-free. Ang binabanggit po dito sa tanong na ito ay yung po kasing 200 pesos na hulog ninyo sa Pag-ibig Fund na mandato po ng batas ay ito po ay tax deductible contributions. Beyond po 200 pesos, hindi na po siya maituturing na tax deductible contribution. So yun po yung pinaputunguhan po nito. Ngunit pagdating po naman sa dividendo po ninyo sa Pag-ibig Fund, yung dividendo pong kinikita ng inyong regular savings at yung returns ng inyong MP2 savings, yan po ay nananatiling yung nakita nyo po kanina, yung 6.6% noong 2024 sa inyong regular savings at yung 7.1% ng inyong MP2 savings, yan po ay nananatiling tax-free. Okay po. Okay, for the third question, anong pwedeng gawin ng employee kung di siya kinaltasan ng Pag-ibig? Kung may kaltas naman at di nag-reflect sa Pag-ibig, saan magre-report at anong action ang gagawin ng Pag-ibig dito? Yes, Eunice, ang maganda rito ay meron tayong partnership, nagtutulungan po ang DOLE at ang Pag-ibig Fund para po sa mga ganitong pagkakataon na kung saan ay yung kanyang employer ay hindi siya irinihistro at hindi sa kanya ikinakaltas at hindi inuhulog yung kanyang monthly savings o monthly contribution sa Pag-ibig Fund. Ito ay maaari po nilang i-report either sa Department of Labor and Employment o kaya naman ay direkta sa Pag-ibig Fund para po mapuntahan natin ang employer at matulungang irehistro kayo at turuan po natin siyang maghulog ng inyong monthly savings sa Pag-ibig. Kasama na po, mahalaga po ito, kasama na po yung counterpart share ng employer. Again po, mandated po at responsibilidad ng employer ninyo na kayo po ay tulungang magkaroon ng Pag-ibig Fund membership, ikaltas sa inyong monthly salary yung hulog sa Pag-ibig Fund, yung hulog nyo sa Pag-ibig Fund, pera po ninyo kasi yan. At tapatan yung inyong hulog sa Pag-ibig Fund ng kanyang employer share at yun po ay ang kanyang i-remit sa Pag-ibig Fund para po magkaroon po kayo ng monthly savings sa Pag-ibig Fund. Huwag ho ninyong pabayaan yan sapagkat malaking bagay ho yan, no? Nawawalan po tayo kung ito po ay hindi ginagawa ng inyong employer. Partners ho natin ang inyong mga employers para po mabigyan ng benepisyo ang bawat manggagawang Pilipino. So yung pong mga nanonood na maaring na kadalasan po ay nasa hardware, no, sa mga tiyanggi, no, na may mga empleyado, maging isa lamang yung empleyado, mandated at obligado po ang inyong employer na irehistro kayo at bigyan ho kayo ng Pag-ibig. Tulungan po kayo sa inyong Pag-ibig membership
and yung pong pag-remit ng inyong savings. Again po, maaari niyo po itong ipagbigay sa amin dito sa Pag-ibig Fund, anumang tanggapan, o kaya naman po ay sa Department of Labor and Employment. Opo, tama po. Dahil mahalaga po ang regular na remittance ng employer kasi ito po ay legal na obligasyon. Okay po, pang-apat na tanong. Ayan, maganda po ang tanong niya, how to start MP2. Meron na po tayong na-encourage. So maganda po ito kasi the beginning is the most important part of the work. Salamat. Napakadali. Online lamang sa virtual Pag-ibig. Maaari po kayong mag-open ng MP2 savings account online via virtual Pag-ibig. Kung gusto niyo naman pong bumisita sa aming mga tanggapan, maaari niyo rin po itong gawin doon. At ang kasunod ho nito, kung paano po maghulog sa inyong MP2 savings, minimum remittance is 500 pesos. At maaari niyo pong gawin din yan online, maging sa ating mga collecting partners tulad ng Maya, GCash, and even through Bayad Center, and even through SM Business Centers. Ayan. Okay po. Fifth question. Tax deductible pa rin po ba ang MP2? Ang tax deductible po ay yung pong regular savings natin, yung pong minamandato na 200 pesos. Any amount beyond that, hindi na po siya maaaring tax deductible. Pero again, dinidifferentiate ho natin yun, no? Iba po ang tax deductible contributions, doon po kung ano po yung tax-free nature ng dividends and returns ng inyong savings, no? So, yun po yung pagkakaiba. Okay po. Sixth question. Anong gagawin po kapag na-lock ang Pag-ibig account? Virtual account po, paano po mag-a-apply ng loan kapag ganun? Parang medyo kamukha po siya nung sa first Yung unang question. tanong natin, mag-email po kayo sa amin. Muli po, contact us at pagibigfund.gov.ph para matulungan ho namin kayong ma-unlock yung inyong account. Kung nagmamadali po, maaari po naman kayong mag-file over the counter sa tulong po ng inyong employer. Kasama rin ho yan sa tulong po ng ating mga employers. Meron po tayong tinatawag na Pag-ibig Fund Coordinators. Yung inyong application ng loan, yung manual na aplikasyon, maaaring sila po ang magdala po nito, yung inyong company representative. Kumbaga, sila po ang magdala sa alinmang tanggapan ng Pag-ibig Fund para po maka-loan po kayo. Okay po. Seventh question. Pwede po ba magpalit ng Pag-ibig ID? Luma na po kasi yung sa akin at may malabo ng parts. May bayad ba? Ang Pag-ibig Fund bilang suporta sa ating national ID ay hindi nag-i-issue ng identification card. Ang ini-issue natin ay transaction card. Ito yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ito yung inyong card na matatanggap nyo yung inyong loan at mayroon pang mga discounts mula sa iba't ibang partner establishments. More than 400 na nga sa katunayan. Kung gusto mo itong palitan, yes, maaari mo siyang palitan. Ito po ini-issue ng either Union Bank, sa tulong ng Union Bank at sa tulong ng Asia United Bank. Mga partners po natin yan. At ang bayad po dito ay 125 pesos po lamang. Okay po. Next question. Ask lang po, ma'am, sir, bakit po nagkaroon ng interest sa salary loan or calamity loan? Thank you. Yes, meron pong interest po ang ating multipurpose loan. Ang kagandahan po dito, mababa lamang po naman yung interest rate natin dito, maging sa ating calamity loan. At ang maganda po diyan, yung pong kinikita nating interest mula po sa ating mga loans, yan po ang binabalik natin sa ating mga miyembro bilang kanilang dividendo. Ayon po sa ating charter, no less than 70% ng kinikita ng Pag-ibig Fund mula sa operations nito. Kasama na po yung interest ho natin sa ating mga pautang. Yan po ay binabalik ho natin bilang dividendo po ng ating mga miyembro. Okay po. Next question. If I have multi-purpose loan with a 2-year payment term and the remaining balance is small, let's say only 2,000, can I pay the 2,000 in full right away instead of continuing the payment until the 2 years are completed? Yes, maaari pong bayaran yan at kagandahan po diyan. Pagka po yan ay ginawa ninyo, pati po yung interest po ay magre-recompute. Imbis po na tumakbo at i-compute ho natin yung interest for the entire term of the loan,
yung interest ho ninyong babayaran ay kung kailan lang ho ninyo fully pay ang inyong loan. Yun po ang kagandahan sa loan programs ng Pag-ibig Fund. Isa sa mga maraming kagandahan ng loan programs ng Pag-ibig Fund. Pagka po fully pay po ninyo ang inyong loan, yung pong interest po nun ay tatakbo lamang kung kailan nyo siya fully pay. Ibig sabihin ay nakakatipid po kayo. So yes, maaari po ninyong itong magawa, makakatipid pa kayo. Okay po, next question. If hindi po na-advance yung maternity benefit ni employer, including salary differential, sa DAEM na po ba papasok ang SSS benefit? Parang Sige. SSS. Ipagbigay natin alam yan sa ating mga kaibigan sa SSS. Oo. Pero kung kayo ay nangangailangan ng pangtustos, lalo na sa panahon ng panganganak, ay maaari po kayo mag-apply for multipurpose loan. Pantulong din po yan. Yung cash loan na yun ay pantulong sa mga ganyang pagkakataon. Okay po, thank you pa rin po for answering po ang ating SSS concern. Next question po, kahit ba retired o unemployed, pwede pang magpatuloy ng hulog sa pag-ibig? Dalawa ito. Kung ang miyembro natin ay retirado na, maaari siyang mag-open ng MP2 savings. Para doon ay ang mandato natin ay mag-promote ng pag-iipon sa ating mga kapwa manggagawang Pilipino. Yan ang maaari niyang magawa para sa mga retirado nating miyembro. MP2 savings, maaari po kayong maghulog doon. Pagka po kayo Pwede. naman ay unemployed, maaari po ninyong, at ito po ay aming ina-encourage sa ating mga kapwa manggagawa. Kung kaya naman po, kung wala po, kung unemployed po sa ngayon, ay pagpatuloy nila ang kanilang Pag-ibig savings, 200 pesos per month, para po ituloy-tuloy po ang inyong paglago ng inyong ipon sa Pag-ibig Fund. Okay po, next question. For home improvement, paano pag ang bahay ay nakapangalan sa aming mga magulang? Maari pa din po bang makapag-loan ang miyembro? Maaari ka pa rin makapag-loan para sa property na iyan na nakapangalan sa iyong magulang. Ang kailangan lamang ay mag-issue sila ng special power of attorney na pinapayagan ka na gamitin ang property na ito bilang iyong collateral para ipa-improve sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. Meron tayong template niyan, meron tayong standard form niyan sa ating website. But the answer to this question is yes. Okay po. Next question. Kailangan po ba ng land title to apply for home improvement loan or to other loan promos regarding to housing? Thank you. Salamat at interesado kayo. Salamat at interesado kayo sa mga housing loans na nabanggit ko. Napakababa kasi ng interest, napaka-affordable, At kasama doon sa requirements natin ay yung titulo ng property. Kung kayo ay magpapa-improve ng inyong bahay na gamit yung home improvement loan, kailangan natin yung malinis na titulo ng property na inyong ipapa-improve. Kung kayo naman ay bibili ng house and lot o condominium unit, ay ito ibibili nyo sa isang developer or sa isang private seller, dapat din yung kanyang titulo ay malinis para ito i-mortgage. Ito ang inyong i-mortgage sa Pag-ibig Fund. So dapat may titulo at malinis yung titulo. Okay po. Next question. Mayroon po bang down payment or initial payout sa mga acquired assets? Meron po, pero hindi po kailangan bayaran po ng buo. Unless po ay babayaran niyo po ng cash yung inyong Pag-ibig acquired asset. Kasi muli po, yung ating Pag-ibig acquired assets, pag nanalo po kayo sa bid, maaari po ninyong bayaran via cash, 12 months installment, o kaya naman ay Pag-ibig housing loan. Meron po, pero hindi naman po ganun kalaki. Okay po. Next question. Sa retired employee, if may existing loan, ay ibabawas ba ito sa lump sum? Opo, ibabawas po ang inyong matatanggap. Ibabawas po sa inyong matatanggap yung balanse ng inyong multipurpose loan kung meron po kayong natitira. Okay po. Next question. Pwede po ba mag-continue ng contribution for regular savings account yung naka-withdraw na ng maturity ng savings ng member since the member is already retired? Parang gaya rin po ng naunang tanong po.
Hmm. Pagka ganito, kung retired na, MP2 savings ang ating maipapayo sapagkat voluntary yung MP2 natin is voluntary membership at ito'y open even sa mga retired members natin na gusto pa ring magpatuloy ng ipon sa Pag-ibig Fund. Okay po, next question. Paano po ang computation ng MP2 savings? Nag-start po ako ng savings June 2022 for 5 years until June 2027 po. Kailan po pwede ma-withdraw? July 2027 po ba? Pwede ka nang mag-file basta within June 2027. So for example, nag-open ka ng MP2 savings ng June 15, 2022. So June 15, 2027, maaari ka nang mag-file. Yan. Basta naka 5 years po. Basta't Nakalock naka po 5 ito years to na. 5 years. Yes. Okay, next Or pwede niyang question. i-roll over ha, kung gusto niyang pagpatuloy, Ayun. maaari Opo, niyang pwede i-withdraw. pa. Pag nag-withdraw siya, pwede niya uling ihulog at Yes. gumawa ng bago. Kailangan gumawa ng bagong MP2 savings. Para tuloy-tuloy ang Yes, investment. para maganda yung kanyang patuloy yung kanyang pagkita. Okay po. Next question is, paano po ang computation ng naulit. Okay. Next question is, kung meron pong existing housing loan at regular ang payment, pwede po bang mag-avail ng isa pang housing loan sa Pag-ibig? Yes, of course. Multiple loans pwede. Multiple loans pwede sa ating Pag-ibig Housing Loan basta't kaya pa ng capacity to pay ng ating miyembro ha. Up to 6 million pesos ang ating housing loan, yun ang entitlement na maximum na maaring mahiram ng isang member. At kaya pwedeng mag-apply at makakuha ng multiple housing loans basta't kaya ng kapasidad ng pagbabayad ng isang member. Okay, sige po. Next question. Hello, the monthly contribution fixed rate po ba 200 per month ng employee-employer or compulsory must follow 4% based on the salary? Magandang tanong yan. Yung 200 pesos per month, yan yung minamandato, no? Ngunit, maaring 200 pesos per month dahil ito ay nakabase sa 4% nung 2% plus another 2% based on a maximum fund salary of 10,000 pesos. Pero ang kagandahan rito, maaaring maghulog ng higit pa ang empleyado ng 200 pesos. Depende sa kanyang kagustuhan sa pag-iipon sa Pag-ibig Fund. Ganon din ang employer. Maaari niyang taasan or tapatan yung kanyang counterpart share na ihinuhulog sa kanyang empleyado. Okay po, next question. Paano po mag-remit ng contributions ng aming kasambahay? Ay, magandang tanong ito. Salamat para po ito sa benepisyo ng ating household workers. Bilang employer ng inyong kasambahay, nasa inyo rin po ang responsibilidad na ihulog yung kanyang ipon sa Pag-ibig Fund. Ang maganda po rito, meron po tayong tinatawag na electronic submission of remittance schedule. ESRS ang tawag ho niyan. Bilang isang employer, maaari po kayong magrehistro dito para po irehistro ang inyong kasambahay at doon na rin po magbayad na lamang po more conveniently sa anumang bayad center na malapit po sa inyo. So, sa pag-remit po ng inyong contribution ng kasambahay, bilang isang employer, tayo po magre-remit niyan. Maaari niyo pong gawing online yung pag-submit ng remittance list ho. At yung pagbabayad ho nito ay maaari niyong gawin sa tanggapan ng Pag-ibig o sa anumang bayad center. Okay po. Meron pa pong next question. Ayan. Kapag po ba ang member ay nagbayad in advance ng loan niya, magpo-post po ba ito agad sa portal? At makapag-loan na din po ba siya kahit hindi pa tapos yung loan term, pero fully paid naman na niya ng mas maaga? Bigyan niyo po kami ng up to 3 days para po ma-post ang inyong bayad sa inyong contribution, savings, o kaya naman loan payments. At pagdating sa renewal, ang kagandahan ho ng ating multipurpose loan ay
after 6 months, maaari na po kayong makarenew for as long as nakabayad po kayo ng at least 4 monthly payments sa inyong loan. So, every 6 months, pwede po tayong mag-renew ng multipurpose loan basta't may 4 payments po kayong naipasok. At in short, hindi po kailangan matapos yung buong loan. Hindi kailangan ma-fully pay yung loan para mag-renew. No? Kung ano yung balance, ibabawas na lang doon sa inyong matatanggap. Okay po, next question. Ayun. That would be all for our questions. Very participative po ang ating mga Oo, taga-subaybay. thank you. Yung kaninang nagtanong sa acquired assets, it's super sale natin is until December 14. Again, gumawa lang po kayo ng buyer ID para makapag-submit po kayo ng bid. Pag nanalo po kayo sa bid, ay naku, ituloy po ninyo. At ang down payment lang naman dyan ay 1,000 pesos para po maituloy ho ninyo yung pagbili sa inyong acquired assets. Again, everything is online. At yung reservation fee is 1,000 pesos. At again, we encourage everyone, yung po sa ating promo rates for our housing loan, yung super sale ho natin sa ating acquired assets, yung pong special 3% rate para sa expanded housing, para po sa Pag-ibig Housing Loan sa expanded housing loan program ng Pag-ibig. Lahat po ito hatid ng Pag-ibig Fund, lalo na po ngayong National Shelter Month. Ayan. Thank you very much po to our presenter, Vice President Jack Jacinto. So sa pagsagot lalo po ng ating mga katanungan, any final thoughts po para sa ating mga taga-subaybay? Muli po, maraming salamat lalo na po sa mga nakikita po namin yung interest po nila sa mga benepisyong hatid po sa inyong Pag-ibig Fund. Alam mo ninyo, ito po yung inyong karapatan, hindi po lamang inyong benepisyo. Kaya po kami ay looking forward na kayo yung pagsilbihan at maihatid yung mga benepisyong hatid sa inyo bilang mga manggagawang may Pag-ibig Fund membership. Muli po, kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa Pag-ibig Fund, ay tumawag po lamang po kayo sa amin sa numerong 87. Ayan, makikita nyo po sa screen. I-flash po namin para maaari nyo pong ma-screenshot yung aming contact channels para po kung meron po kayong mga katanungan sa inyong Pag-ibig Fund, meron po yung pong ating service line, 8724-4244. Yung pong ating email address, contact us sa pagibigfund.gov.ph. Yung website po natin, maaari po kayong makipag-chat dyan po sa amin, www.pagibigfund.gov.ph, and to follow our Facebook page. Muli po, to Secretary Benvenido Laguesma, to Director Alvin Corrada and Eunice, maraming salamat sa pagkakataong maghatid ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng Pag-ibig Fund. Thank you so much din po, sir, sa inyong panahon. Thank you po, Pag-ibig Fund family. Thank you po sa pag-share ng inyong kaalaman patungkol sa Pag-ibig benefits and services. At salamat din po sa lahat ng nag-submit ng questions. Kung mayroon po kaming hindi nasagot during the discussions, ang aming social media team ay patuloy na sasagutin ng inyong inquiries. Maaari rin pong mabalikan itong aming webinar. Patuloy pong i-share at panoorin muli dito sa ating Save Live video sa BWC Facebook page. At next week po, reminder, October 8, the Bureau of Working Conditions will be conducting the webinar Wednesday, episode 35, with the topic Balance to Thrive, Understanding Quiet Quitting and Quiet Cracking. Yan. So let us understand the even distribution of energy across different life areas such as work, self-care, relationships, personal growth. So that is 2 p.m. next Wednesday live here on our Facebook page. If you have further questions, you may send us an email at ask@bwc.dole.gov.ph or you may call the Dole Hotline 1349. Also, please follow this Facebook page and our X, YouTube, and Viber for updates on our live streams, latest labor advisories, issuances, announcements, and activities of the Bureau of Working Conditions and the Department of Labor and Employment. At ngayong ipinagdiriwang po natin ang Housing Month, ngayong October, tandaan natin na bawat hulog, maliit man o malaki, ay
hakbang patungo sa mas maayos at mas ligtas na bukas para sa atin at para sa ating pamilya. Patuloy nating pahalagahan ang mga benepisyo ng pag-ibig at dahil ang pag-ibig ay para sa bawat Pilipino. Again, I am Eunice Bingil, your moderator for this program, and on behalf of the Department of Labor and Employment, Bureau of Working Conditions, salamat po sa inyong oras at pakikiisa. Happy National Shelter Month and see you again next episode. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumuni sa mga DOLE Regional Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.